He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ayan no, so PBBM no, President Bongbong Marcos tinawag na sinungaling si Digong no, dahil nga po dito sa sinasabi niya na pinirmahan ni PBBM yung GAA no, General Appropriation Act na may blanco doon na budget. So eto sinasabi nilang weak leader si Pangulong Bongbong Marcos, ano ho. So ngayon tingnan natin no, panoorin nyo itong sinasabi nila mga DDS at mismo no, si Digong nagsasabi na nagpapakalat ng fake news dahil nga po dito sa budget no, na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinasa no, sa GAA no, sa General Appropriation Act no, na yun nga pinirmahan. So panoorin nyo guys kung ano ang resback ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Digong no, kay Rodrigo Duterte no, so dating presidente. Tingnan natin no, so sinasabi ninyo no na akala ninyo tahimik-tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, may ginagawa siyang action at ginagawa niya yung kanyang tungkulin bilang presidente. Guys, hindi po siya katulad ng iniisip ninyong mga kababayan, no? Lalo na yung mga DDS, no? So, mga kababayan, no, wag po kayong basta-basta maniwala sa fake news. Lalo na itong mga DDS, no? At si dating Pangulong Duterte mismo ang nagsabi. So, ganun po siya, no? Ipinagkakalat nila na may ganong ginawa si Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa budget for this year no 2025. Panoorin niyo po ito guys, yung matapang na sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. No, ito. Questions niyo sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, At ito pa po guys, ano yung iba pang mga senador na nagpapatunay or proof na walang blanco na pinirmahan nila sa BICAM na ipinasa doon sa GAA. So ito guys, no, dagdag kaalaman no, at dagdag information, panoorin niyo po ito si Win Gatchalian at iba pang senador na nagsasabi na wala silang nakitang blanco nga po dito sa pinirmahan nila bago sila pumirma dahil may mga staff sila, no, isa-isa nila yung pinabubusisi bago sila pumirma. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse kung tinitignan namin parang. So, we have a whole team na tinitignan yung budget bago pinipirma. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235. Kaya mapapayo ko po sa inyo mga kababayan, no, lalo na po sa ating mga kababayan na sa ibang bansa, no, sa abroad, yung ating mga
OFW, no? So, wag po kayo kaagad basta-basta maniwala sa chismis or sa mga kumakalat na fake news. No, so tulad ng sinasabi nila na may binago or kulang daw sa 2025 General Appropriation Act or yung GAA, no? So iyan po ay fake news, no? So mga kababayan, actually sa katotohanan po na ang 2025 GAA ay na-upload na po at libo-libo na po ang naka-access or nakakuha or ibig sabihin nakakuha ng source na legit po ito dahil doon po mismo, no? So may 400 printed na copies na sa Kongreso bilang patunay. Kaya kung gusto nyo po malaman mismo yung mga budget, no, yung mga patungkol nga po dito sa GAA General Appropriation Act, no, pwede po kayong mag-visit sa website na ilalagay po natin sa comment section below, no. Kaya naman, no, mga kababayan, ang mapapayo ko po sa inyo ay huwag na huwag po kayo basta-basta maniniwala sa fake news, no? Lalo na po ito sa mga DDS na talagang gustong siraan ang pamamahala or gustong pababain si President Bongbong Marcos dahil sa kanilang self-interest na gusto nga po, no, atat na sila na ilagay sa pagka-presidente, no, si Vice President Sara. Kaya naman pinipilit nila sinisiraan, no. Actually guys, alam nyo ba na kinikilala ang Pilipinas bilang most fiscally transparent country sa Asia, no, dahil po dito, no, sa DBM at sa kanilang walang sawang pagpapalaganap ng transparency at accountability, no. So lahat ng mahalagang dokumento tulad ng General Appropriation Act or yung GAA and the National Expenditure Program or yung NEP at People's Budget ay ma-access na natin online. So sa panahon lamang po nito ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari yung ganitong transparency, no, nakikita especially po dito pagdating sa budgeting, no, para sa ating bansa. Dahil alam nyo po mga kababayan, bilang taxpayer tayo pong lahat ng mamamayang Pilipino, especially po dun sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad kapalit ng kanilang paglayo sa pamilya, no, kayo po talaga ang mas dapat makakaalam, lalo na po dito pagdating sa mga taxes na ating nababayaran, kung saan napupunta or kinukurakot lamang, no. So alam niyo naman po ang nangyari po dito sa nakaraang taon, no, yung pinag-uusapan sa Quadcom sa Congress, no, yung patungkol sa budget ni Vice President Sara Duterte at dito po nga sa DepEd na walang kalinawan kung saan napunta ang kanilang budget sa kanilang opisina na imbis, lalo na po sa DepEd, imbis na ipamigay sa mga estudyante yung mga libo-libo or mga napakadaming computer, laptop na naitambak lamang po doon sa warehouse sa Laguna. Kaya naman guys, sa ginawa po ito ni Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang pamamahala ay talagang malalaman ninyo kung may kurakot or may sabi nila magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, no. So dyan po kayo nagkamali guys, kasi lahat po ng budget dyan ay nakalatag na sa website, no, sa dbm.gov.ph, no. So dyan ma-access nyo po lahat, no, doon, no. So pwede nyo po isa-isahin doon. Ay sinasabi nga po dito ni Pangulong Bongbong Marcos na sabi ng mga nag-access doon o isa-isahin daw nila yung 400 pages. So nasa inyo na po yung kung gusto nyo makita or malaman, no, yung transparency sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, no. Kaya naman guys, no, dito po sa tulong ng digitalization, no, at open government partnership, no, mas madali na nating makita kung paano ginastos ang pondo ng gobyerno, ang pondo ng kaban ng bayan na nanggaling sa atin, sa taong bayan na yan po ay nagpapasweldo sa kanila, sa kanilang kung saan po sila nakaupo ngayon, no, bilang katulad ni Vice President Sara Duterte, no.
na talaga naman nilustay ang 125 million within 11 days, no? So wake up na po tayo mga kababayan, kaya naman sa nalalapit na election guys, no, alam niyo na po yung mga kaalyado ng mga Duterte at kung sino po ang hindi. So maging wais po tayo sa ating pagboto. Konting paalala kasi ilang buwan na lang, no, malapit na po yung election. Ayan, so for the sake of the madlang people, no, for the sake of being a Filipino, so vote wisely po tayo mga kababayan. Maging ano po tayong matalino sa taong ilalagay natin sa gobyerno dahil pera po natin bilang taong bayan ang ginagamit dito para pang-sweldo sa kanila na supposed to be dapat ay magserbisyo sila sa taong bayan, or nilagay po natin sila dyan para magserbisyo, hindi para magpakasasa sa pera ng taong bayan or sa budget na kanilang nakukuha, no? So, ayun lang po mga kababayan, kaya bago po matapos po itong aking video, no, so huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and yung i-share nyo na rin po yung video na ito para malaman ng ating mga kababayan, no, Luzon, Visayas, and Mindanao ang mga kaganapan patungkol nga po dito sa Budget Appropriation Act, no, na pinapakalat ng mga DDS na fake news, no. So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat and God bless po. Mabuhay po kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating mga kababayan dyan na nasa abroad, no, mga OFW.